Nanginginig ang mga kamay ni Isabela, mahigpit na nakakuyom na parang pilit na kumakapit sa anumang natitirang lakas. Ang sigaw ng karwahe sa malayo ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata, ang pagdating ng hindi niya inaasahang bukas. Ang mga mata niya'y napako sa nakabibighaning tarangkahan ng mansyon ng mga Soriano, isang marangyang istruktura na kasing lamig ng kinabukasan na naghihintay sa kanya sa loob. Dito, sa isang mundong kaiba sa Barangay San Isidro, ang bayang kinalakihan niya sa ingay ng alon at amoy ng dagat. Isang madilim na yakap ang sumasalubong sa kanya. Ang pangakong ginhawa na iginuhit ng kanyang mga magulang ay unti-unting naglalaho, napalitan ng gumagapang na pangamba na nagpapalamig hanggang sa kanyang mga buto. Sayang ang buhay ko dito, bulong niya. Ang tinig ay nawawala sa katahimikan. Isinuko niya ang kanyang kabataan, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang mga pangarap. Ngayon, isa na lamang siyang kalakal, kasangkapan para makatakas ang kanyang mga magulang sa kahirapang bumabalot sa kanila. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi, kasabay ng mapait na pagsisisi. Panghihinayang, ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Bumukas ang pinto ng mansyon, nagpapakita ng isang matangkad, makapangyarihang figura na nakasuot ng itim na mamahaling damit. Hindi ito ang matandang Don Alejandro na inilarawan sa kanya. Ang lalaking ito ay bata pa, may matalim na mga tampok ng mukha at mga matang kasing talim ng espada na direktang tumitig sa kanya, nagtataglay ng nakakagimbal na lamig. Naramdaman ni Isabela ang kanyang sarili na parang napako sa kinatatayuan, ang puso niya'y nagwawala sa dibdib. Ikaw ba si Isabela Reyes? Ang boses niya ay malalim at makapangyarihan, lumalakas sa katahimikan. Tumango na lamang si Isabela. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, hindi makapagsalita. Pumasok ka, utos niya. Walang bahid ng emosyon sa kanyang tinig. Naglakad siya papasok, iniwan si Isabela na nakatayong parang estatwa sa pintuan. Ang pakiramdam ng pag-iisa at pagkaligaw ay bumabalot sa kanya. Sa loob ng mansyon, ang hangin ay lalong naging mabigat. Ang mahinang liwanag mula sa mga lumang chandelier ay sapat lamang para tanawin ang mga madilim na kuwadro sa dingding at ang marangyang ngunit malungkot na muebles. Naglakad si Isabela ng maingat, pakiramdam na para siyang naliligaw sa isang nakakatakot na museo. Dinala siya sa isang malaking silid kung saan si Don Alejandro, ang matanda at mahinang Don Alejandro tulad ng mga sabi-sabi, ay nakaupo sa isang malaking pulang velvet na silya. Ngunit ang kanyang mga mata na nakatuon kay Isabela ay puno ng kalkulasyon, walang kahit kaunting init. Pagkatapos ng ilang formalidad, lumingon si Don Alejandro sa binatang kararating lang. Miguel, ito ang iyong asawa, Isabela. Siya ang aking anak na si Miguel. Nawalan ng saysay si Isabela. Si Miguel? Siya ang lalaking nakasalubong niya sa pintuan. Siya ang anak ni Don Alejandro. Ang pagkalito at pagkabigla ay umapaw sa kanya. Lahat ay gumuho sa kanyang paningin. Hindi pala siya ibinenta sa isang matandang lalaki, kundi sa binatang ito, na may malamig na mga mata at kapangyarihan. Tinitigan siya ni Miguel. Ang kanyang mga matay tila tumatagos sa kaluluwa ni Isabela. Walang init, puro pag-uusisa, at marahil pagmamaliit. Mula ngayon, ikaw ang aking asawa ayon sa batas, sabi ni Miguel. Ang kanyang tinig ay malinaw na bumabasag sa magulong isipan ni Isabela. Ngunit huwag kang magkakamali na umasa sa pag-ibig. Isa lamang itong kasunduan. Ang mga salitang yon ay parang saksak ng kutsilyo sa puso ni Isabela. Malamig, walang awa, pinasinungalingan nito ang anumang mumunting pag-asa na natitira sa kanya.
Naramdaman niyang para siyang nahulog sa bangin. Ang dilim ay tuluyan nang bumalot sa kanyang huling tala. Hindi siya makakakilos, nanginginig. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy, nawawala, at walang magawa sa marangyang nangunit mapanganib na silid na ito. Hindi ko inaasahan ito. Ang mga araw na lumipas sa mansyon ng mga Soriano ay parang mga aninong walang pakiramdam. Nagpagala-gala si Isabela sa mahahabang pasilyo kung saan ang bawat yapak ay tila umaalingaw-ngaw na paalala ng kanyang pagkakakulong. Sinubukan niyang pagmasdan at unawain ang marangyang pamilyang ito at ang kanyang misteryosong binatang asawa. Si Miguel de la Cruz. Ang pangalang iyon ay bumabagabag na sa kanya. Siya ay isang matagumpay na CEO, ang tagapagmana ng isang imperyo ng negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang kaakit-akit na anyo ay isang nakakulong na kaluluwa. Tila laging kontrolado ng kanyang ama, si Don Alejandro. Naramdaman ito ni Isabela sa mga pagkakataon na nagtatagpo sila sa mga nakabibinging hapunan o sa mga tensyonadong pag-uusap na hindi niya sinasadyang marinig sa pagitan ng mag-ama. Isang araw, habang nagtitimpla ng tsaa si Isabela sa dining room, narinig niya ang tinig ni Miguel mula sa opisina ni Don Alejandro. "Itay, hindi ko na kaya ito. Ang kasal na ito, hindi ito ang gusto ko." "Gusto man o hindi, hindi mahalaga, Miguel." Ang tinig ni Don Alejandro ay matalim at puno ng awtoridad. Ang mahalaga ay ang angkan ng De la Cruz ay magpapatuloy. Si Isabela ang napili ko. Siya ang magbubuntis ng tagapagmana na kailangan ko. Tila nanikip ang puso ni Isabela. Kaya pala, isa lamang siyang kasangkapan para magluwal ng tagapagmana para sa pamilyang ito. Ang mga salita ni Miguel tungkol sa isang kasunduan ay lalong naging malinaw at malupit. Gayunpaman, sa kaibuturan ng desperadong tinig ni Miguel, nakaramdam siya ng bahid ng kalungkutan. Isang pagkadismaya, katulad ng kanyang nararamdaman. Isang maliit, mahinang sinag ng pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Pag-asa na marahil? Oo, marahil lamang. Si Miguel ay hindi rin lubos na masaya sa kanyang kasalukuyang buhay. Sa isang hapon, habang nag-iisa si Isabela sa malawak na hardin, naghahanap ng kapayapaan, biglang lumitaw si Miguel. Hindi siya nagsalita. Tahimik na umupo sa silyang bato sa tapat niya, ang mga mata ay nakatingin sa malayo sa dagat. Bumalot ang katahimikan sa kanilang dalawa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kasing tensyonado. Naglakas loob si Isabela, kinuha ang tipot at nagbuhos ng isang tasa ng mainit na tsaa, inabot ito sa kanya. "Gusto mo bang uminom?" Ang kanyang tinig ay nanginginig. Tinitigan siya ni Miguel ng matagal. Pagkatapos ay bahagyang tumango. Tinanggap niya ang tasa ng tsaa, ang init ay kumalat sa kanyang palad. Dumaan ang ilang sandali ng katahimikan bago siya magsalita. Ang kanyang tinig ay mas malalim kaysa karaniwan. "Ayos ka lang ba?" Ang biglaang tanong ay ikinagulat ni Isabela. Ito ang unang pagkakataon na tinanong siya nito tungkol sa kanyang nararamdaman. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Miguel, sinubukang iparating ang sakit at pag-iisa na kanyang dinadala. "Sinusubukan ko po," sagot niya. Ang tinig ay mahina. Itinaas ni Miguel ang tasa ng tsaa sa kanyang labi. Humigop ng bahagya. Hindi na siya nagsalita. Ngunit naramdaman ni Isabela ang isang maliit na pagbabago sa kanyang mga mata. Isang sulyap ng pagod, ng nakatagong kalungkutan sa likod ng yabang. Kahit sa sandaling iyon lamang, nakaramdam siya ng matinding pagkaunawa. Marahil, sa likod ng kanyang malamig na panlabas, si Miguel ay nakikipaglaban din sa sarili niyang mga tanikala ng pamilya at reputasyon. Nang tumayo si Miguel upang umalis, ang kanyang tingin ay aksidenteng napako sa isang lumang frame ng litrato na nakalagay sa vanity table malapit doon. Ito ay litrato ni Miguel noong bata pa siya. Katabi ang isang babaeng may mabait na mukha ngunit malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata.
Nagtataka si Isabela, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong. Pinanood lamang niya ang papalayo niyang likuran. Isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumabalot sa kanya. Ano kaya ang kaugnayan ng babae sa litrato sa nakaraan ni Miguel? At maipapaliwanag kaya nito ang ilan sa kanyang misteryo at lamig? Ang tanong na yon ay nanatili sa isipan ni Isabela. Parang isang babala ng mas komplikadong mga lihim na naghihintay sa kanya sa hinaharap. Nabalisa si Miguel sa patuloy na pag-aalala tungkol kay Isabela. Nararamdaman niyang may kakaiba sa babaeng iyon. Isang katatagan na tila salungat sa kanyang sitwasyon, isang kabaitan na hindi niya maipaliwanag. Gayunpaman, ang mga sinabi ni Clara, ang dating kaibigan ng kanyang ina na tila biglang sumulpot sa kanyang buhay, ay nagtanim ng binhi ng pagdududa sa kanyang isipan. Paano nga ba talaga napunta si Isabela sa sitwasyong ito? At bakit tila masyadong madali para kay Don Alejandro na isakripisyo ang anak niya para sa kasunduang ito? Miguel, anak, ang tinig ni Clara, puno ng kunwaring pag-aalala, ay umalingaw-ngaw sa telepono. Alam mo bang matagal nang may lihim na sama ng loob si Isabela sa'yo? Sinisisi ka niya sa pagkasira ng kanilang pamilya dahil sa pagtanggi mong tulungan sila noon. Napamura si Miguel. Talaga bang ganoon ang tingin ni Isabela sa kanya? Ang pagtanggi niyang tulungan ng pamilya Reyes? Ang totoo, wala siyang maalalang anumang transaksyon o pakiusap mula sa kanila. Maaring ito ay dahil sa pagiging abala niya sa pamamahala ng kumpanya o dahil na rin sa paglayo niya sa mga usaping hindi direktang kinalaman sa kanya. Ngunit ang ideya na kinamumuhuyan siya ni Isabela na siya ang dahilan ng kanilang paghihirap ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kirot. Sigurado ka ba, Clara? Tanong niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Oo naman, Miguel. Nakita ko mismo ang mga mata niya. Puno ng galit tuwing nakikita ka niya. Sagot ni Clara, ang tinig ay tila na puno ng awa para sa kanya. Kaya mag-ingat ka. Baka gamitin ka lang niya. Ang mga salita ni Clara ay nagpalala sa pagkalito ni Miguel. Si Isabela, na nakikita niyang tila nalilito at natatakot, ay mayroon palang lihim na galit sa kanya. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Ang kanyang ama, si Don Alejandro, ay laging mailap pagdating sa mga usaping ito. Sa tuwing sinusubukan niyang itanong ang tungkol sa tunay na dahilan ng kasal o ang nakaraan ni Clara, ang kanyang ama ay nagiging iritable o kaya naman ay lumalayo na lamang. Itay, sabi ni Miguel isang gabi, habang nakaupo sila sa hapagkainan. Tungkol po kay Isabela at sa kanyang pamilya. May kinalaman po ba kayo dito? Tinitigan siya ni Don Alejandro. Ang kanyang mga mata ay parang matalas na kutsilyo. Ang kasal niyo ni Isabela ay para sa kinabukasan ng pamilyang ito, Miguel. Huwag mong subukang guluhin yon. Nakaramdam ng muling pagkabigo si Miguel. Tila lahat ay naglalaro ng kanyang damdamin at siya lamang ang hindi nakakaalam ng tunay na laro. Dahil sa mga pagdududa na itinanim ni Clara at sa pagtanggi ng kanyang ama na magbigay ng malinaw na sagot, napilitan si Miguel na kumilos ng mag-isa. Nagsimula siyang magtanong-tanong sa mga matatandang tauhan sa mansyon, pati na rin sa mga dating kasamahan ng kanyang ina, sa pag-asang may makapagbibigay sa kanya ng kahit kaunting detalye tungkol sa tunay na nakaraan. Samantala, si Clara, matapos ang kanyang pagbisita kay Isabela, ay tahimik na nakangiti. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ng dalaga at alam niyang nagsisimula ng gumana ang kanyang mga plano. Habang nakaupo siya sa kanyang pribadong sasakyan, papalayo sa mansyon, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang mensahe sa isang hindi kilalang numero. Nagsisimula na ang plano. Madali lang siyang manipulahin. Maghanda na kayo sa susunod na hakbang. Nangingibabaw ang isang madilim na ngiti sa kanyang mga labi. Ang paghihirap ni Isabela, ang pagkalito ni Miguel, ang pagtanggi ni Don Alejandro, lahat ng ito ay bahagi lamang ng kanyang mas malaking laro.
Ang laro ng paghihiganti at pagkuha ng lahat ng inaakala niyang nararapat sa kanya. Ang anino ng nakaraan na minsan ay nagdala ng sakit sa kanya, ngayon ay nagiging sandata niya para manakit. Isang bagong pag-asa ang sumilay sa puso ni Isabela nang malaman niyang siya'y nagbubuntis. Ang maliit na himala na lumalago sa kanyang sinapupunan ay tila nagbigay ng kahulugan sa kanyang mapait na paglalakbay. Nais niyang ibahagi ang masayang balitang ito kay Miguel. Umaasang ang kanilang anak ang magiging tulay upang mapagbuklod ang kanilang nagkakalamat na relasyon. Sa isang hapunan, habang sila ay magkasama sa malaking dining hall, naglakas loob siyang ikwento ito. Miguel, simula niya, ang tinig ay bahagyang nanginginig sa halo-halong emosyon ng kaba at pag-asa. May gusto akong sabihin sa'yo. Tumingin sa kanya si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagkalito at pag-aalinlangan, ngunit meron ding bahid ng interes. Ano iyon, Isabela? Nagbubuntis ako. Mahinang sabi ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang plato, hindi makalapat sa tingin ni Miguel. Ito ay isang pambihirang pagkakataon kung saan wala si Don Alejandro, kaya't minabuti niyang sabihin na, ito na. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang bumalot sa kanila. Narinig ni Isabela ang pagtibok ng kanyang puso na parang tambol sa kanyang dibdib. Ano ang magiging reaksyon ni Miguel? Matutuwa ba siya? O mas lalo lamang siyang magdududa? Nang sa wakas ay magsalita si Miguel, ang kanyang tinig ay walang sigla, halos monotoniko. Ganun ba? Magaling. Ang sagot na yon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab niyang pag-asa. Magaling? Ulit ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Iyan lang ba ang masasabi mo? Ano pa ang gusto mong marinig, Isabela? Sagot ni Miguel. Ang kanyang tinig ay bahagyang tumaas. Ito ay isang kasunduan lang. Ang anak? Ito ay bahagi ng kasunduang yon. Naramdaman ni Isabela ang kirot sa kanyang puso. Sa isang banda, naiintindihan niya ang pagiging maingat ni Miguel dahil sa kanilang sitwasyon. Ngunit sa kabilang banda, ang kanyang pagiging manhid ay tila isinusuka ang lahat ng pagmamahal at pag-asa na nais niyang ibigay. Hindi ito basta kasunduan, Miguel. Ito ay buhay. Buhay natin. Bago pa man niya mapigilan, lumuluha na ang kanyang mga mata. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi lamang dahil sa sakit na dulot ng malamig na pagtanggap ni Miguel, kundi dahil din sa pagkabigo na hindi niya ito magawang mahalin, na hindi nito maunawaan ang kanyang nararamdaman. Sa pagitan ng kanilang pagtatalo, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Clara. Tila nagkataon lamang ang kanyang pagdating, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakasaksi ng lahat. Lumapit siya kay Isabela na may malumanay na ngiti, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay mayroong kislap ng tagumpay. Isabela, iha, malambing niyang sabi habang inaakay papalayo si Isabela mula kay Miguel. Huwag kang masyadong magpagod. Alam mo namang mahina ka pa. Saka lumingon siya kay Miguel. Ang kanyang tinig ay nagbago, nagiging seryoso. Miguel, may kailangan akong ikwento sa iyo tungkol sa iyong ina at sa isang lihim na pakiusap na iniwan niya sa akin bago siya pumanaw. Ito ay tungkol kay Isabela. Ang mga salitang yon ay nagpabago sa ekspresyon ni Miguel. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng matinding interes at kasabay nito, isang bagong bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya si Isabela na umiyak. Tila lalong lumalaki ang agwat sa pagitan nila at ang pagdududa na itinanim ni Clara ay nagsisimulang mamulaklak sa puso ni Miguel. Hindi mapakali si Miguel. Ang mga salita ni Clara, bagamat hindi niya lubos maintindihan, ay nagtanim ng malalim na pagdududa sa kanyang isipan. Ang pagbubuntis ni Isabela, ito ba ay bahagi lamang ng mas malaking plano? O may iba pang lihim na hindi niya alam? Ang pagtanggi ni Don Alejandro na magbigay ng malinaw na kasagutan ay lalo lamang nagpalala sa kanyang pagkalito.
Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad, hindi lamang bilang tagapagmana ng negosyo, kundi bilang asawa. Isang papel na tila hindi niya lubos na nauunawaan. Nagsimula siyang kumilos ng palihim. Una niyang nilapitan ang mga matatandang kasambahay sa mansyon, ang mga taong tapat na naglingkod sa kanilang pamilya sa loob ng maraming taon. Sa pamamagitan ng mahabang pag-uusap at pagbibigay ng kaunting insentibo, unti-unti niyang nakuha ang ilang impormasyon. Nalaman niya na noong bata pa si Isabela, nagkaroon ng matinding problema sa utang ang pamilya Reyes, at si Don Alejandro ang tanging tumulong sa kanila kapalit ng isang kasunduan. Isang kasunduan na hindi malinaw na naipaliwanag. Pagkatapos, hinarap niya muli ang kanyang ama. Ngayong may hawak na siyang kaunting impormasyon, mas determinado siyang makakuha ng totoong sagot. "Itay?" sabi ni Miguel. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit puno ng determinasyon. "Nalaman ko ang tungkol sa kasunduan ninyo ng pamilya Reyes. Ano po ba talaga ang napagkasunduan ninyo? At bakit kailangang si Isabela ang maging asawa ko?" Tinitigan siya ni Don Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng matagal ng nakaimbak na emosyon. Pagod, pagsisisi, at marahil, kaunting takot. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. "Ang pamilya Reyes ay malaki ang utang sa akin." Simula ni Don Alejandro, ang kanyang tinig ay mababa at may bigat. Ang ama ni Isabela ay desperado. "Sa kasunduan, tinulungan ko sila. Kapalit ng pangako na kapag dumating ang tamang panahon, ang kanilang panganay na anak na babae ay mapapangasawa ng aking anak." "Ngunit bakit, itay?" tanong ni Miguel. Hindi pa rin lubos na nasisiyahan. "Bakit kailangang gawin ito?" Nagbuntong hininga si Don Alejandro. "May kinalaman ito sa nakaraan, Miguel. Sa iyong ina. May mga utang na kailangan kong bayaran, hindi lamang sa pera, kundi pati na rin sa isang pangako na aking ibinigay." Tila nag-aalangan si Don Alejandro na sabihin pa ang iba. Naramdaman ni Miguel na may malaking bahagi pa rin ng katotohanan ang hindi nalalantad. Ngunit ang pagbanggit sa kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng bagong direksyon. Kinuha niya ang isang lumang kahon ng mga alaala ng kanyang ina na nakatago sa kanyang silid. Kasama ng mga lumang sulat at litrato, natagpuan niya ang isang liham na nakatago sa ilalim ng isang album. Ang liham ay mula kay Clara na isinulat maraming taon na ang nakalilipas. Binuklat ni Miguel ang liham. Ito ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa isang kasunduan sa pagitan ni Don Alejandro at ng ama ni Clara. Tila ang kasunduang ito ay may kinalaman sa pagpapakasal ni Miguel sa anak ni Clara, ngunit dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ito ay napalitan ng kasunduan kay Isabela. Nabanggit din sa liham ang plano ni Clara na siguraduhing mapupunta sa kanya ang nararapat sa kanya. Namilipit ang sikmura ni Miguel. Ang lahat ng ito ay isang laro lamang para kay Clara. Ang pagdududa na itinanim niya sa kanya tungkol kay Isabela ay isang paraan lamang para paghiwalayin sila at isulong ang sarili niyang plano. Tila ang kanyang ina ay naging instrumento rin sa masalimuot na balak na ito. "Clara," bulong ni Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng galit at pagtataksil. Sa pagkakataong ito, alam na ni Miguel na kailangan niyang kumilos. Hindi na siya maaaring magpatumpik-tumpik pa. Kailangan niyang protektahan si Isabela at ang kanilang anak at ilantad ang tunay na mukha ni Clara. Nararamdaman ni Isabela ang lumalaking distansya sa pagitan nila ni Miguel. Ang bawat hapagkainan ay nagiging isang tahimik na pagsubok. Ang bawat pagtatagpo ng kanilang mga mata ay puno ng mga hindi nasasabing tanong at mga lumalaking pagdududa. Ang dating bahagyang pag-asa na nagbigay liwanag sa kanyang puso nang malaman ang kanyang pagbubuntis ay tila natatabunan na ng ulap ng kalungkutan at pag-aalala. Kung dati ay hinahanap niya ang init sa mga mata ni Miguel, ngayon ay kinatatakutan niya ang pagharap dito dahil alam niyang
Ang makikita niya lamang ay ang lamig at pag-aalinlangan. "Miguel," sabi niya isang gabi, habang naghahanda siyang matulog, ang kanyang tinig ay halos pabulong. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tumingin sa kanya si Miguel mula sa kanyang hawak na libro. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. "Tungkol saan, Isabela?" "Kung tungkol ito sa bata, alam mo na ang posisyon ko." Ang mga salitang yon ay parang mga patak ng yelo sa puso ni Isabela. "Hindi lang yon," mahina niyang sabi. "Tungkol sa atin. Pakiramdam ko, nagkakahiwalay na tayo." Umiling si Miguel. Ang kanyang mga mata ay lumihis sa kanya. "Siguro nga, maraming bagay ang hindi natin pagkakasunduan." At bumalik siya sa kanyang pagbabasa. Iniwan si Isabela na nakatayong mag-isa sa gitna ng malawak na silid, ang kanyang sariling anino, ang tanging kasama. Samantala, si Clara ay patuloy na naglalaro sa kanilang mga buhay. Mas madalas siyang dumadalaw, nagdadala ng mga prutas at mga gamot na para sa kalusugan ni Isabela, ngunit ang kanyang mga kilos ay tila puno ng pangangasiwa. Palagi siyang nakatabi kay Isabela kapag naroon si Miguel, nagbibigay ng mga pahiwatig at mga paalala na lalong nagpapalaki ng pagdududa sa isipan ng binata. "Kawawa ka naman, Isabela," sabi ni Clara isang hapon, habang si Miguel ay nasa labas ng silid, nagpapanggap na may tinatawag sa telepono. "Nakikita kong nahihirapan ka. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Hindi ko alam kung bakit ka hinahayaan ni Miguel na magdusa ng ganito." Napabuntong hininga si Isabela. "Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, Clara. Pakiramdam ko nawawala si Miguel sa akin." "Siguro nga," malumanay na sagot ni Clara. Ang kanyang tinig ay puno ng pekeng simpatiya. "Minsan, ang mga lalaki ay nagbabago kapag may mga sikreto silang itinatago. O kaya naman, baka hindi talaga niya gusto ang nangyayari." Ang mga salitang yon ay lalong nagpasakit kay Isabela. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sa kanyang desperasyon, nagpasya siyang bumalik sa kanyang bayan, sa kanyang mga magulang. Umaasa siyang sa kanila. Makakakuha siya ng kahit kaunting linaw tungkol sa nakaraan, sa mga kasunduan, at sa tunay na dahilan ng lahat ng ito. Ngunit ang kanyang pagbisita ay hindi naging kasing dali ng kanyang inaasahan. Nang marating niya ang kanilang maliit na bahay, ang kanyang mga magulang ay tila nagulat at natakot sa kanyang pagdating. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangamba, at ang kanilang mga sagot sa kanyang mga tanong ay mailap at puno ng pag-iwas. "Anak, huwag mo nang isipin ang mga yon," sabi ng kanyang ina. Ang kanyang tinig ay nanginginig. "Mas mabuti nang kalimutan mo na ang lahat." "Pero inay," pilit ni Isabela. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamakaawa. "Kailangan kong malaman, bakit nagkagulo ang lahat? Ano ang kasunduan ni Itay kay Don Alejandro?" "Hindi namin alam ang detalye, anak," sabi ng kanyang ama. Ang kanyang tingin ay umiiwas. "Alam lang namin na malaki ang utang namin, at si Don Alejandro ang tumulong sa amin. Iyon lang." Naramdaman ni Isabela ang pagkabigo. Ang kanyang mga magulang ay tila natatakot, hindi lamang sa alaala ng nakaraan, kundi pati na rin sa presensya ni Don Alejandro at ng kanyang pamilya. Pakiramdam niya, mas lalo siyang naging nag-iisa. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit, sino ang mapagkakatiwalaan. Ang mundong dati niyang kinabibilangan ay tila gumuho, at ang kanyang kinabukasan ay nababalot ng hindi mas malabong kadiliman. Nang maghahanda na siyang umalis, narinig niya ang paglapit ng isang sasakyan. Lumabas mula rito si Clara na may kasamang dalawang lalaking hindi niya kilala, na may mga seryoso at mapanganib na mukha. "Isabela, iha," sabi ni Clara. Ang kanyang ngangiti ay tila mas malamig kaysa dati. "Nakita kita dito. Akala ko ba ayos ka lang? Mukhang kailangan mo ng tulong. Sumama ka sa amin." Naramdaman ni Isabela ang malamig na takot na gumapang sa kanyang gulugod. Ito na ba ang simula ng katapusan? Napasigaw si Isabela.
Ang biglaang paglitaw ni Clara, kasama ang dalawang lalaking tila mga bantay puwersa, ay nagdulot ng matinding takot sa kanyang puso. Bago pa man siya makakilos, hinawakan siya ng dalawang lalaki at pilit na isinakay sa isang sasakyan. Ang kanyang mga magulang ay napatulala lamang, hindi makakilos sa kanilang takot. Ang huling imahe na nakita ni Isabela bago ang sasakyan ay ang kanyang mga magulang na nakatulala at ang malamig na ngiti ni Clara. Nang makarating sila sa isang abandonadong bodega sa gilid ng bayan, doon na nalaman ni Isabela ang buong katotohanan o ang bahagi ng katotohanan na nais ipakita ni Clara. Nakita niya ang kanyang mga anak, ang kambal niyang sina Mateo at Maria, na umiiyak sa isang sulok. Ang kanyang puso ay halos bumigay sa sakit at galit. "Ano ang gusto mong mangyari, Clara?" Sigaw ni Isabela. Ang kanyang tinig ay nababalot ng pagkabaliw. "Bakit mo ito ginagawa?" Ngumisi si Clara. Ang kanyang kagandahan ay nababalutan ng kasamaan. "Simple lang, Isabela. Gusto kong makita kang magdusa. Gusto kong makuha ang lahat ng sakin sana." Tumingin siya sa isang cellphone na hawak niya. "At syempre, gusto kong makuha ang mana ng mga De La Cruz. Ang kotse na ito, ang mga anak mo. Lahat iyon ay magiging akin, kapalit ng paghihiwalay ninyo ni Miguel." Tumawa si Clara ng malakas. "Kapag nakuha ko na ang mana, pagkatapos ay ipapapatay ko kayong lahat. Hinding-hindi ninyo ako mapipigilan." Ang mga salitang yon ay nagpatindig ng balahibo ni Isabela. Hindi lamang ang kanyang mga anak ang nasa panganib, kundi pati ang kanyang sariling buhay at ang buhay ni Miguel. Kailangan niyang makatakas. Kailangan niyang iligtas ang kanyang mga anak. Samantala, sa mansyon, si Miguel ay naghahanap kay Isabela. Hindi niya ito makontak at ang kanyang mga magulang ay hindi rin alam kung nasaan siya. Nagsimula siyang maghinala. Kasabay nito, natanggap niya ang isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Miguel de la Cruz?" Isang boses na pamilyar ngunit puno ng lamig ang nagsalita. Si Clara. "Clara, ano ang nangyayari?" Tanong ni Miguel. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. "Nasa akin ang asawa mo at ang mga anak mo," sabi ni Clara. Ang kanyang tinig ay tila nananalo. "Kung gusto mo silang makita pang buhay, kailangan mong iwanan si Isabela at kailangan mong pirmahan ang mga dokumento na magbibigay sa akin ng lahat ng iyong mana. Kung hindi, isisisi ko sa iyo ang pagkawala nila." Nawalan ng kulay ang mukha ni Miguel. Hindi niya inaasahan ang ganito kalaking kalupitan. Ang kanyang ama, ang kasunduan. Lahat ng ito ay nag-uugnay. Ang plano ni Clara ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inakala. "Clara, huwag mong gagawin ito." Sigaw ni Miguel. Ang kanyang tinig ay nababalot ng desperasyon. "Masyado nang huli, Miguel," sagot ni Clara. "Magkita tayo sa lumang bodega sa tabi ng dagat. Magdala ka ng mga dokumento. Kung hindi, asahan mong wala ka ng pamilyang babalikan." Sa bodega, si Isabela ay nakatali sa isang upuan. Pinapanood si Clara na may determinasyon sa kanyang mga mata. Alam niyang kailangan niyang lumaban. Hindi siya maaring sumuko. Tumingin siya sa kanyang mga anak na umiiyak at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Nang makarating si Miguel sa bodega, dala ang mga pekeng dokumento na kanyang inihanda. Nakita niya ang kanyang ama na naghihintay doon. Si Don Alejandro ay tila naguguluhan, ngunit mayroon ding bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. "Miguel, anak," sabi ni Don Alejandro, "patawarin mo ako." Ngunit bago pa man makasagot si Miguel, lumabas si Clara, kasama si Isabela na nakatali at ang mga bata na takot na takot. Ang eksena ay puno ng tensyon. "Nandito ka na pala, Miguel," sabi ni Clara. Ang kanyang ngisi ay nanalo. "Kunin mo na sila at ibigay mo ang mga dokumento." Tiningnan ni Miguel si Isabela at sa mga mata nito, nakita niya ang determinasyon na lumaban. Alam niyang hindi sila maaaring sumuko.
Ito na ang pinakamadilim na sandali. Ang lahat ay tila nawala. Sa gitna ng madilim at maalinsangang bodega, ang tensyon ay halos mahawakan. Nakatitig si Miguel kay Isabela. Sa kanyang mga matay nakita niya ang hindi matinag na determinasyon sa kabila ng takot. Ang imahe ng kanyang mga anak na umiiyak ang siyang nagpatigas sa kanyang puso. Ang mga salita ni Clara, ang pagkalito ni Don Alejandro, lahat ng yon ay naglaho sa kanyang isipan na palitan ng isang malinaw na layunin. Protektahan ang kanyang pamilya. Isabela, sabi ni Miguel, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng bagong tapang. Hindi tayo susuko. Tumango si Isabela kahit na nanginginig ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga anak ang kanyang lakas. Hindi niya sila maaaring iwanan. Nagpakita si Don Alejandro, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Miguel, anak, hindi ko alam na ganito kalala ang plano ni Clara. Ngumisi si Clara. Huwag kang magkunwari, Don Alejandro. Alam mong bahagi ka nito. Tumingin siya kay Miguel. Kaya ibigay mo na ang mga dokumento, Miguel. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ngunit hindi na gumalaw si Miguel. Sa halip itinapon niya ang mga dokumento sa sahig. Hindi ko ibibigay sa iyo ang kahit ano, Clara. Hindi ko hahayaang masira mo ang buhay ng pamilya ko. Nagulat si Clara. Anong sabi mo? Lahat ng ito ay isang laro para sa iyo, hindi ba? Sabi ni Miguel, ang kanyang tinig ay tumataas. Ginamit mo ang aking ina, ang aking ama, si Isabela, at pati na ang aking mga anak para sa iyong pansariling interes. Hindi ko nahahayaan yon. Nagngalit si Clara sa galit. Magsisisi ka, Miguel. Isisisi ko sa iyo ang lahat. Itinaas niya ang isang maliit na kutsilyo na tila biglang lumabas sa kanyang damit at itinutok ito kay Isabela. Ibaba mo ang sarili mo o isusunod ko siya sa iyo. Sa pagitan ng kaguluhan, ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ay lumakas. Biglang bumukas ang pinto ng bodega at pumasok ang mga pulis kasama si Father Gabriel sa unahan. Tila ang lihim na tulong na tinanggap ni Miguel na hindi niya lubos na naunawaan kanina ay nagbunga na. Clara Reyes, ikaw ay inaaresto sa mga kasong kidnapping, extortion, at planning to commit murder, sabi ng hepe ng pulis. Nagulat si Clara, hindi makapaniwala. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit mabilis siyang nahuli. Habang inaaresto si Clara, lumapit si Don Alejandro kay Miguel at Isabela. Miguel, Isabela, patawarin ninyo ako. Ang mga kasalanan ko noong nakaraan ang nagtulak sa akin na pumasok sa kasunduang yon kay Clara. Hindi ko alam na ganito ang magiging resulta. Tumingin si Isabela kay Miguel at sa mga mata nito, nakita niya ang pag-unawa. Bagamat masakit ang mga nangyari, alam niyang kailangan nilang magtulungan para sa kanilang kinabukasan. Ama, sabi ni Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng pagod, ngunit mayroon ding awa. Sapat na ang lahat ng ito. Kailangan nating harapin ang mga resulta ng ating mga desisyon. Sa tulong ni Father Gabriel, ligtas na nailabas sina Isabela at ang mga bata mula sa bodega. Si Clara ay dinala sa presinto at si Don Alejandro ay nanatili, tila naghihintay sa kanyang kapalaran, dala ang bigat ng kanyang mga nagawa. Sa labas ng bodega, habang yakap ni Miguel ang kanyang pamilya, nararamdaman ni Isabela ang isang bagong simula. Ang kanilang paglalakbay ay mahirap at puno ng sakit, ngunit sa wakas, nakalaban nila ang kadiliman. Magiging maayos din ang lahat, bulong ni Miguel. Hinahaplos ang buhok ni Isabela. Magkasama tayo. Ang liwanag ng papalapit na bukang liwayway ay nagsisimulang tumagos sa makapal na ulap na bumabalot sa bodega. Isang simbolo ng pag-asa na nagsisimulang sumilay pagkatapos ng mahabang gabi ng kadiliman. Ang mga pulis ay maingat na nagbabantay, habang si Clara, na nakagapos, ay puno ng galit at pagkamuhi ang mga mata. Si Don Alejandro, kasama ang kanyang ulo na nakayuko,
ay tila pinipilit na tanggapin ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Ngunit ang tunay na sentro ng eksena ay sina Isabela, Miguel at ang kanilang mga anak. Habang niyakap ni Miguel ang kanyang pamilya, ramdam ni Isabela ang init at seguridad na matagal na niyang hinahanap. Ang mga anak nila, bagamat takot pa rin, ay tila mas kumakalma na sa yakap ng kanilang mga magulang. Tapos na ang lahat, Isabela, bulong ni Miguel sa kanyang tainga. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod, ngunit may malalim na kahulugan. Nakaligtas tayo. Tumango si Isabela, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Clara. Ang babaeng ito ang nagdulot ng lahat ng sakit at paghihirap sa kanilang pamilya. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Clara, tawag ni Isabela. Ang kanyang tinig ay matatag, walang bakas ng takot. Bakit? Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Napangisi si Clara, isang ngising puno ng kapaitan. Sinabi ko na sa'yo, Isabela. Ito ay para sa akin. Ang lahat ng gusto mo, ang pamilya, ang kayamanan, ang pagmamahal ni Miguel, dapat ay sa akin iyon. Tumingin siya kay Don Alejandro. At ikaw, Don Alejandro, pinili mo ang iyong anak kaysa sa akin. Pinili mo ang kasunduan natin noon. Nagsimulang magkaroon ng linaw ang lahat. Kaya pala, sabi ni Don Alejandro, ang kanyang tinig ay mahina. Nang mamatay ang iyong ama, Clara, at nang iwanan ka ng iyong ina, nagkaroon kami ng kasunduan noon para protektahan ka. Ngunit nang makilala mo si Miguel, nagbago ang lahat. Naging obsesyon mo sa siya. Obsesyon? Tumawa si Clara. Ito ay pagmamahal. Pagmamahal na hindi mo naintindihan, Don Alejandro. Hindi mo binigay sa akin ang nararapat sa akin. Habang nagbabahagi ng kanilang mga kwento, isang tauhan na tila hindi napansin kanina ang biglang lumapit kay Don Alejandro. Ito ay ang matagal ng tapat na tsuper ng pamilya, si Mang Ben. Don Alejandro? Sabi ni Mang Ben, ang kanyang tinig ay nag-aalangan. May kailangan po akong sabihin tungkol kay Don Alejandro at sa ina ni Clara. Natahimik ang lahat. Tiningnan ni Don Alejandro si Mang Ben. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Alam ko po ang sikreto ninyo noon, sabi ni Mang Ben. Si Don Alejandro at ang ina ni Clara ay nagkaroon ng relasyon. Ngunit nang magkasakit ang ina ni Clara at mamatay, hindi niya ito kinilala. Ang kasunduan na iyon ay para lamang sa kanyang anak. Ngunit nang makilala ni Clara si Miguel at makita niya ang kanyang ama na mas tinutulungan pa si Miguel kaysa sa kanya, doon nagsimula ang kanyang galit. Ang katotohanan ito ay parang dagdag na suntok kay Isabela at Miguel. Hindi lamang pala ito tungkol sa kasunduan noon, kundi pati na rin sa personal na galit at inggit ni Clara. Kaya pala, sabi ni Isabela, tila na-realize ang lahat ng pighati, ang lahat ng kasinungalingan, lahat ay nagmula sa isang malalim na sugat ng pagtanggi at inggit. Nang makumpirma ang lahat ng katotohanan, ang kapangyarihan ni Clara na manakot at manlamang ay tila nawala. Ang kanyang mga armas, ang kasinungalingan at ang takot ay nabunyag na. Ang mga pulis ay agad na kumilos. Inilayo si Clara na hindi na makapagsalita, tila nawalan ng lakas. Naiwan sina Isabela, Miguel, Don Alejandro at ang mga bata. Ang bigat sa hangin ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang tahimik na pagkilala sa mga nagdaang sakit. Miguel, Isabela, sabi ni Don Alejandro, ang kanyang tinig ay puno ng kapakumbabaan. Hindi ko alam kung mapapatawad ninyo ako. Ngunit ngayon, alam ko na ang tama. Ang pamilya, ang pinakamahalaga. Handa akong harapin ang aking mga pagkakamali. Ngumiti ng bahagya si Isabela. Nakikita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata ng matandang lalaki. Patawarin ka ng Diyos, Don Alejandro. Ang mahalaga ngayon ay magsimula tayong muli. Sa labas,
Ang araw ay sumisikat na, nagbibigay liwanag sa kanilang daan patungo sa isang bagong kinabukasan. Ang mga unang sinag ng araw ay mahinang tumatagos sa mga siwang ng abandonadong bodega. Tila hinuhugasan ang mga bakas ng nakaraang gabi ng kaguluhan at kasinungalingan. Si Clara, na nakagapos at hindi makapaniwala sa kanyang kapalaran, ay inilalayo ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit at pagkamuhi, ngunit mayroon ding bakas ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang matagal ng pinagplanuhang paghihiganti ay nauwi lamang sa kanyang pagkakakulong. Si Don Alejandro, kasama ang kanyang balikat na bahagyang nakayuko, ay tila pinipilit na tanggapin ang bigat ng kanyang mga desisyon. Ang kanyang pag-amin sa kanyang mga pagkakamali ay hindi sapat para burahin ang mga sakit na idinulot niya, ngunit ito ay isang hakbang patungo sa pagharap sa katotohanan. Sa gitna ng lahat ng ito, sina Isabela, Miguel, at ang kanilang mga anak ang naging sentro ng bagong pag-asa. Habang niyayakap ni Miguel si Isabela, ramdam niya ang init at seguridad na matagal na niyang hinahanap. Ang mga bata, bagamat pagod at takot pa rin, ay nagsimula nang kumalma sa yakap ng kanilang mga magulang. Ang kanilang presensya ang naging pinakamalakas na sandata laban sa kadiliman. Tapos na ang lahat, Isabela. Bulong ni Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng pagod, ngunit may malalim na kahulugan. Nakaligtas tayo. Tayo ay ligtas na. Tumango si Isabela, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kung saan nakatayo si Don Alejandro. Mahalaga na ngayon, harapin natin ang hinaharap, sabi niya. Ang kanyang tinig ay matatag. Kailangan nating gamutin ang mga sugat na ito. Lumapit si Don Alejandro. Ang kanyang muka ay puno ng kapakumbabaan. Miguel, Isabela, ang aking mga pagkakamali ay nagdulot ng malaking sakit sa inyo. Hindi ko ito mabubura. Ngunit sana ay mabigyan ninyo ako ng pagkakataon na ituwid ang aking mga pagkukulang. Tumingin siya kay Miguel. Miguel, ang kumpanya, ito ay sayo na. At ikaw, Isabela, ang aking paggalang sayo ay walang hanggan. Tumingin si Isabela kay Miguel at sa mga mata nito, nakita niya ang pag-unawa. Alam niyang ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ang pagpapatuloy sa galit ay hindi rin magdudulot ng kapayapaan. Lahat tayo ay nagkamali, Don Alejandro. Sabi ni Isabela, ang kanyang tinig ay malumanay. Ang mahalaga ay natuto tayo. Magkasama nating haharapin ang pagpapagaling. Nagpasya silang umalis muna sa mansyon ng mga Soriano. Hindi pa sila handa na bumalik sa dating kapaligiran na puno ng mga alaala ng sakit. Sa tulong ni Father Gabriel, nakahanap sila ng isang maliit at tahimik na bahay sa isang komunidad na malayo sa kanilang dating buhay. Ito ang kanilang magiging bagong simula. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang mahirap, ngunit mahalagang proseso ng pagpapagaling. Si Miguel ay naglaan ng mas maraming oras para sa kanyang pamilya. Tinitiyak na maramdaman ni Isabela ang kanyang pagmamahal at suporta. Ang mga bata, bagamat dahan-dahang nakakabawi, ay nangangailangan pa rin ng patuloy na pag-aalaga at pagmamahal. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, naupo si Isabela at Miguel sa ilalim ng isang puno. Akala ko, hindi na tayo makakalabas sa dilim na yon, sabi ni Isabela. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Nandito ako, Isabela, at hindi na kita bibitawan pa. Tumingin siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Mahal kita, Isabela, higit pa sa inaakala mo. Napangiti si Isabela. Ang mga luha ng pasasalamat ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Mahal din kita, Miguel. Salamat sa lahat. Sa kabila ng mga sugat ng nakaraan,
Ang pagmamahal sa pagitan ni na Isabela at Miguel ay mas tumibay pa. Ang kanilang pagtitiwala, bagamat nasubok ng husto, ay unti-unting nabubuo muli, batay sa katapatan at pag-unawa. Ang kanilang mga anak ang naging patunay ng kanilang lakas at pagkakaisa. Ang maliit at tahimik na bahay na napili nina Isabela at Miguel ay nagsisilbing kanlungan mula sa magulo nilang nakaraan. Ang bawat sulok nito ay puno ng pangako ng kapayapaan at pagbabagong buhay. Dito, malayo sa karangyaan at mga anino ng mansyon ng mga Soriano, nagsimula ang kanilang paglalakbay tungo sa paghilom. Si Miguel, na dating nakatuon lamang sa kanyang negosyo at sa mga inaasahan sa kanya, ay natututong balansihin ang kanyang buhay. Ang paglalaan ng oras para sa kanyang pamilya ang naging prioridad niya. Ang mga simpleng sandali, ang pagbabasa ng kwento sa mga bida bago matulog, ang paghahanda ng hapunan kasama si Isabela, ang paglalakad sa dalampasigan habang hawak kamay ay nagbigay sa kanila ng lakas na unti-unting nagpapagaling sa kanilang mga sugat. Hindi ko akalain na posible pa pala itong maramdaman muli, sabi ni Isabela isang gabi. Habang nakasandal sa balikat ni Miguel, pinapanood ang mga bata na mahimbing na natutulog. Ang kapayapaang ito, ngumiti si Miguel at hinaplos ang kanyang buhok. Dahil magkasama tayo, Isabela. Dito, wala nang mga kasinungalingan, wala nang mga laro. Tanging tayo na lang at ang ating pamilya. Tumingin siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na ngayon ay mas malinaw at mas matatag. Mahal kita at lagi kong ipaglalaban ang pamilyang ito. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng kapanatagan sa puso ni Isabela. Ang pagtitiwala na minsang nabasag ay dahan-dahang nabubuo muli. Hindi sa pamamagitan ng mga pangako, kundi sa pamamagitan ng mga kilos at patuloy na pagmamahal ni Miguel. Gayunpaman, ang pagbangon ay hindi naging madali. Ang mga alaala ng takot at pagdurusa ay paminsan-minsan ay bumabalik, nagpaparamdam ng kanilang presensya sa mga panaginip o sa mga biglaang pagkakataon. Si Isabela, bagamat mas matatag na ngayon, ay kinailangan pa ring harapin ang kanyang mga takot. Ang pagharap kay Don Alejandro, kahit na sa pamamagitan lamang ng mga liham at legal na dokumento, ay nagpabalik sa kanya sa mga mapait na sandali. Samantala, si Don Alejandro ay tila abala sa pag-aayos ng mga legal na bagay. Nagpadala siya ng mga abogado upang simulan ang proseso ng paglipat ng pagmamay-ari ng kumpanya kay Miguel. Ito ay isang malaking hakbang, isang pagpapakita ng kanyang pagbabago. Ngunit alam ni Miguel na hindi ito ang katapusan ng lahat. Isang araw, isang mahalagang mensahe ang dumating mula kay Don Alejandro. Nais niyang makipagpulong kay Miguel ng pribado upang pag-usapan ng isang bagay na napakahalaga para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Nag-aalangan si Miguel. Matapos ang lahat ng nangyari, mahirap pa rin ang lubos na magtiwala. Sigurado ka bang gusto mong pumunta, Miguel? Tanong ni Isabela. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ayokong isipin na baka meron na namang masamang mangyari. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Isabela. Kailangan kong malaman kung ano ang gusto niyang sabihin, Isabela. Para sa kinabukasan natin. Pero huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. At lagi kong tatandaan kung ano ang pinakamahalaga. Kayo. Niyakap siya ni Isabela ng mahigpit. Mag-ingat ka. At alalahanin mo, nandito lang kami para sa'yo. Alam ni Miguel na ang pagharap sa kanyang ama ay isa pang hakbang sa kanilang paglalakbay. Kailangan niyang malaman kung ano ang tunay na intensyon ni Don Alejandro at kung paano nila mapapanatili ang kapayapaan at seguridad na kanilang ipinaglaban. Ang dating Isabela, na takot at laging nag-aalinlangan, ay tila isang malayong alaala na lamang. Sa bagong simula na ito, sa kanyang simpleng tahanan, kasama ang kanyang pamilya,
Siya ay namukadkad na parang isang bulaklak na matagal na natatabunan ng mga damo. Ang bawat ngiti ng kanyang mga anak, ang bawat haplos ng kamay ni Miguel ay nagpapatibay sa kanyang panloob na lakas. Hindi na siya ang biktima ng mga pangyayari. Siya na ang nagtatakda ng kanyang kapalaran, isang babaeng malakas, matalino, at puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga karanasan sa Dinto Soriano at sa bodega ay hindi nabura, ngunit hindi na ito ang nagdidikta sa kanyang pagkatao. Sa halip, ito ang naging pundasyon ng kanyang katatagan. Ang mga sugat ay naghilom, naiwan ang mga aral na kanyang isinapuso. Nakikita ito sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa mga tao sa kanilang komunidad. May respeto, may pag-unawa, at may determinasyong tumulong. Hindi na siya ang babaeng ipinagbili. Siya na ang babaeng nagpapasya para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Si Miguel, sa kanyang bahagi, ay ganap nang nagbago. Ang dating CEO na nakakulong sa mga inaasahan at panggigipit ay nawala na. Siya ngayon ay isang asawa at ama na tunay na nauunawaan ang halaga ng pamilya. Ang kanyang pagmamahal kay Isabela ay hindi na lamang paghanga o pagkaakit. Ito ay malalim na paggalang, pagtitiwala, at pagkilala sa kanyang kahalagahan sa kanyang buhay. Ang paglipat ng pagmamay-ari ng kumpanya kay Miguel ay hindi nagbabago sa kanya. Sa halip, ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na itaguyod ang isang negosyong may puso, isang negosyong hindi lamang kumikita, kundi nagbibigay din ng halaga sa mga tao. Isang umaga, habang ang buong pamilya ay sama-samang nag-aalmusal, isang tahimik na kapayapaan ang bumalot sa kanila. Ang mga bata ay masayang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga laro, habang sina Isabela at Miguel ay nagpapalitan ng mga ngiti at haplos. "Tingnan ninyo sila," sabi ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang nakatingin sa mga anak. Sila ang ating pinakamalaking biyaya. Sumang-ayon si Miguel, hinawakan ang kamay ni Isabela sa ilalim ng mesa. At sila ang ating inspirasyon para patuloy na lumaban, para patuloy na magmahal. Bumaling siya kay Isabela. Ang kanyang tinig ay seryoso, ngunit puno ng pagmamahal. "Salamat, Isabela. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Salamat sa pagiging matatag. Mahal kita." "Mahal din kita, Miguel," sagot ni Isabela. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Magkasama nating binubuo ang ating mundo. Hindi na nila inintindi ang mga kaganapan sa nakaraan. Ang mga aral ay nanatili, ngunit ang sakit ay nawala na. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang nabuo sa apoy ng pagsubok, kundi pinatibay ng pagmamahal, pagpapatawad, at pagtitiwala. Ang kanilang tahanan, bagamat simple, ay naging pinakamasayang lugar para sa kanila. Ang kwento ni Isabela at Miguel ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na nagmula sa isang hindi inaasahang sitwasyon, kundi tungkol sa lakas ng diwa ng tao na bumabangon mula sa trahedya. Ito ay isang patunay na kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, ang pagmamahal, pagkakaisa ng pamilya, at ang matibay na pananampalataya ay maaaring maghatid sa kanila patungo sa isang maliwanag na bukang liwayway. Nakatayo sila sa harap ng kanilang maliit na bahay. Ang araw ay sumisikat sa kanilang harapan, nagbibigay liwanag sa kanilang hinaharap. Ang mga anak nila ay tumatakbo sa kanilang tabi. Ang kanilang mga tawa ay tila musika sa kanilang pandinig. Ito ang kanilang bagong simula, isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal, at ang walang hanggang pangako ng isang pamilyang nagkaisa laban sa lahat ng pagsubok. At dito nagtatapos ang kwento nina Isabela at Miguel. Mahal naming mga tagapakinig, isang malaking pasasalamat ang nais naming iparating sa inyo. Mula sa unang kabanata hanggang sa huling pangungusap na ito, kayo ang aming naging inspirasyon. Ang paglalakbay nina Isabela at Miguel
Ang kanilang mga pagsubok at tagumpay ay nabigyan ng kulay at buhay dahil sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Sa bawat salitang aming isinulat, sa bawat emosyong aming inilarawan, dama namin ang pagmamahal na nais naming ibahagi, pagmamahal na lumalaban sa dilim, pag-asa na nananaig sa kabila ng lahat, at ang kakayahang magpatawad at magsimulang muli. Naway ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng kakaunting ligaya, pagkatuto, at higit sa lahat, pag-asa. Ang paglikha ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa amin. Naramdaman namin ang bawat saya, bawat bighati, bawat pagdududa, at bawat tagumpay kasama nina Isabela at Miguel. At ngayon, habang tinatapos namin ang kanilang kwento, masaya naming masasabi na ang pag-ibig sa pinakadalisay nitong anyo ay tunay ngang nakakapagpabago at nakakapagbigay ng lakas. Sana'y hindi ito ang huli nating pagkikita. Iniimbitahan namin kayo na ibahagi ang inyong mga saloobin, ang inyong mga paboritong bahagi ng kwento, o ang inyong sariling mga kwento ng pag-ibig at pagbangon. Malugod naming babasahin ang bawat mensahe na inyong ipapadala. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta hanggang sa muli nating pagkikita. Lubos na gumagalang Love Kilig TV.